Good afternoon sa inyo mga kalapatids. Araw ng Sabado, holding day tayo. So yung alaga nating si Erit nandoon sa may truck, binabiyahe papuntang Matnog, Sorsogon. So bukas ang abangan yan mga kalapatids, kaya huwag kayo mawawala. Samantala dito muna tayo sa ating munting tambayan. Tambay lang tayo saglit. Update tayo dun sa ating dalawang ibon na isinabay sa self-toss kahapon. So nakauwi ba sila mga kalapatids? Ayan, negative mga kalapatids. Hanggang ngayon wala pa yung ating dalawang mahinang nilalang. Lampas 24 hours na silang nawawala. At habang tumatagal yan mga kalapatids, ay lumiliit ang tsansa na makauwi pa yung ating mga alaga. Lalo na mga young birds pa yung mga yan. Gutumin, ang motivation lang nila kumain. Kapag ka napagod yan, nagutom, pag may nakitang patukaan, agad-agad yan susunggab mga kalapatids. Kaya mabilis mabihag yung mga yan. Bagamat pinakain natin ng umaga, pero hindi yun sasapat mga kalapatids, dahil alam nyo naman, gutumin yung mga ibon na young birds. Kaya ayan, wala tayong magagawa. So ngayon, pag-usapan natin ano-ano ba yung mga naging problema natin dun sa dalawang ibon na yon. Pero bago yan, sa mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ano-ano nga ba yung mga posibleng pagkukulang natin mga kalapatid? So far, ang naiisip ko, binigla natin ng 5 kilometers yung ating mga alaga sa pag self-toss. Ang dahilan ko mga kalapatids, unang-una, galing naman sila doon sa subok nating linyada, yung tatay at nanay ng ating 6 overall champion. Ikalawa, nasa hustong gulang na sila, nasa kanila na rin yung mga hinahanap nating katangian pagka nagpapalo-fly tayo. At higit sa lahat, meron silang tour guide o meron silang guide mga kalapatids, si Erit. At yung 5 kilometers na yan mga kalapatids, napakalapit lang yan pagdating sa ating mga ibon, lalo na naglo-low fly na yan at nagre-ranging na rin dito sa paligid ng ating kulungan. So mani-mani na lang dapat sa kanila yan. Pero ganun pa man, tignan nyo naman ang nangyari. Hindi sila nakauwi mga kalapatids. Mukhang hindi sila sumabay doon kay Erit. Mukhang nagsarili sila. Yun ang naiisip kong medyo nagkulang tayo mga kalapatids. The rest, ang masasabi ko na lang ay talagang matitigas ang ulo ng mga yon at late bloomers mga kalapatids. Kung tutuusin yung 3 months na yan, dapat mataas na at malakas na yung kanilang homing instinct. Isa lang natitiyak natin mga kalapatids, na ang mga ibon, kahit galing yan dun sa mga magulang na subok na, hindi nangangahulugan na 100% ganun na rin sila. May mga pagkakataon hindi nila namamana yung magagandang katangian. Kagaya niyan, ang lapit-lapit lang, nawala yung ating mga mahihinang nilalang. Iniisip ko na lang mga kalapatids, blessings in disguise, kasi sa maagang pagkakataon nalaman natin yung kanilang karakas. Pero ganun pa man, nangihinayang pa rin ako mga kalapatids, hindi sa mga ibon mga kalapatids, doon sa singsing na nakasuksok sa kanila. Yun ang ating panlipad. So dalawa pa sila nagsama. Latak yata yung dalawang yun ng kanilang mga magulang. Anyway, sana makauwi pa sila. Pero kung hindi sila makakauwi, etong nag-iisang grisel natin na to, ito na lang ang ating pag-asa. Ito yung ibon na hinagis natin dun sa Philippine Arena, 20 kilometers air distance, at iniwan niya yung ating mga panlipad. Ang pinakamabilis natin dun sa mga panahon na yon ay walang iba kundi si Tifa, yung nawala dun sa pagbila. Higit 10 minutes na una itong ating ibon na to. Iniisip ko nga siya yung magiging sunod-sunuran lang, kasi nga first time niya, pero ganun pa man, siya pa ang nauna. Ibig sabihin nag-break away siya dun sa grupo. So ito yung ating pang summer, at sa ngayon medyo kawawa siya, dahil kinakawawa siya nung panibagong paris ng ating ibon na si Erit. Kaya tignan nyo mga kalapatids, dalawa lang sila nandito. Pansamantala dito muna natin nilagay itong ibon na to, yung paris ni Erit, kasi matapang to mga kalapatids, para naman hindi ma-stress at ma-feel at home itong ating ibon na ito. Dito tayo magpo-focus sa ating isang ito. Sa mga nakaraang episode natin, natatandaan ninyo, kalagitnaan yata ng Enero, pinedering natin ang ibon na ito. And then after 10 days, tinanggal na natin yung mga bugbis niya, yung mga primaries niya. Kaya halos ilang linggo na rin, o mag-iisang buwan na rin siya mahigit, hindi nakaka-low fly dito. So maninibago to mga kalapatids, dahil medyo humina yung kanyang stamina dahil nga walang exercise. Alright, tas medyo mahina na rin yung mga muscles niya. Kaya back to zero tayo dito mga kalapatids. Ang kaibahan lang, proven na natin na may homing instinct ito. Medyo nangangamba ako mga kalapatids, baka mamaya biglang magsimula yung summer training, hindi pa tumutubo yung kanyang pakpak. So tara, tignan natin. Naka red band siya, BBC Manila summer. Alright,
So, tignan natin yung pakpak na binunot natin sa kanya nung nakaraan. 3 yon, yung primaries niya. Eto mga kalapatids, ayaw niya lang ipahipo sa atin kasi masakit yan. Mga ganyang size, masakit yan mga kalapatids. Kaya pag lumilipad yung ating mga ibon, tas ganito yung pakpak, patubo pa lang, masakit yan, walang ganang lumipad yan. Kaya hindi natin sila pupuwersahin. Samantala dito sa kabila, ayan, ganun din. Ayan, 3 patubo na mga kalapatids. Ayan yung 3 yan. Pag fully grown na yan, sisimulan na natin to paloflyin ulit. Alright, and then back to 0 yung pagtitraining natin sa kanya. So ang gagawin natin dito ay yung basic na pagtuturo mga kalapatids, kasi yung dalawang yon shinortcut ko yun actually. 5 kilometers ko pa agad kasi tiwala naman ako, kapatid siya ng ating 6 overall champion, so malaking tiwala ako. Pero ganun pa man, ayan, tignan nyo nangyari, nawala. So ito, padadaanin natin sa basic training to. So itutos natin to ulit sa mga susunod gradually yung paglayo ng distansya mga kalapatids. Kaya abangan ninyo yan. Since siya yung nag-iisang pang summer natin, lahat ng atensyon natin ay ibibigay natin sa ibon nating ito. May bulutong na rin siya mga kalapatids. Ayan o, nasaan na yun? Ayan, may bulutong na siya sa mata. May kuliti na, nanilip yata to dun sa dalawang ibon natin na nagliligawan. Anyway, balik na natin to dun, baka mapahanis pa mga kalapatids. Gaya nga ng banggit natin, back to basic yung gagawin natin pagtitraining sa kanya, meaning gradual yung pagtaas ng distansya. Hanggat kaya natin, yun ang gagawin nating road training sa kanya. Wala tayong pipiliing direction, all direction, para matiyak natin talaga na yung homing instinct niya ay gumagana. Dadalasan natin yan mga kalapatids para talagang mabatak itong ating ibon. At pagdating ng track training, ang pinaka-training niya na lang doon mga kalapatids ay yung kung paano mag-break away dun sa mga grupo, sa mga ibon na kasabay niya. So isi-single toss lang natin to mga kalapatids sa mga susunod, para dun pa lang kahit malapitan, unti-unting nabibuild sa karakter niya yung tiwala sa sarili at confidence na kanyang kailangan pag dumating na yung panahon ng malayo ang liparan. Abangan nyo yan mga kalapatids, yung mga gagawin nating pamamaraan dyan. Expect ninyo mga kalapatids na tututukan natin ng husto itong ating ibon na ito. Bukas, Liberation Day ng umaga mga kalapatids. Abangan ninyo yung ating magiging episode pauwian. Syempre, tignan natin kung makakauwi ba yung ating alaga, makakapag-clock ba tayo, anong magiging performance niya, may isasampa pa ba tayo sa susunod na lap. Bago natin isipin yung susunod na lap, intindihin ko muna yung pauwian natin sa linggo. Sana makapagpauwi tayo sa ating nag-iisang alaga. Alright, so ayan, dadalawa na lang yung laman ng ating Flyers Loft. Talagang unti-unti na tayong nasasala. Okay yan mga kalapatids, ganyan talaga mga kanubi. Mas maganda yan, nasasala yung ating mga alaga. Mag-i-stay yung dapat mag-stay, mawala yung dapat mawala. Parte pa rin ng ating ginagawang selection dito sa ating Flyers Loft. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Ano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!